Kapatid, ito ang panahon na ating buhay na Diyos ay patuloy na naghahanap at naghihintay sa Kanyang mga anak ng lubusang pagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Amen. Yun lang ang hinihingi niya, ang tiwala nating lahat. Dahil sa panahon ito na sunod-sunod na bagyo at pandemic, mas nakakakilos at mas gagawa ang buhay na Diyos kapag ang ating buong pagtitiwala ay naibibigay natin sa Kanya. Hindi ba tayo? Bagamat hayagan ang pananakot ng bagyo at ng pandemic, lalo na po sa panahon natin ngayon, ang kapas ay sentro ng tinatawag ng mga nag-positive. Kaya po patuloy natin binibigyan ng abiso. Tayo pong lahat ay higit na mag-ingat at patuloy na palakasin ang ating katawan. Huwag po natin hayaan na tayo ay manghina sapagkat yung virus, ang paborito niya ay yung mga taong mahihina. Una, ang pananampalataya. Pangalawa, ang immune system, yung ating pisikal na katawan. Kaya kahit na may faith tayo, kung tayo naman ay pabaya, ganun din. Kakapit at kakapit din ang sakit na ito. Diyan ba tayo mga kapatid? Na lahat ng malusog sa umagang ito ay palakpakan ng ating buhay na Diyos. Kaya na healthy is wealth. Ang ating kalusugan ay kayamanan talaga. At yung kayamanan na yan ang nagpapaibayo din ng pananampalataya natin. Habang malusog ang ating katawan, malusog din ang ating pananampalataya. At tayo malusog na nakakapaglingkod sa ating Panginoon. So, ituring na lang natin mga kapatid na achievement ang mga nakaraang mga sitwasyon na napagdaanan natin. May mga achievement po kasi na hindi talaga literal. Ito yung mga pagsubok at mga trahedya at mga problema na nalalampasan natin at tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Dilingunin mo na lang, Lord, salamat po. Ang sarap lingunin ng mga bagay na ito na kami pinagtagumpay mo. Na sa kabila ng mga sitwasyon ng aming buhay, nariyan nga ang pabor at provision. Ilang bagyo na nga ba ang dumaan ngayong buwan na ito? Hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, ay mula kay Pipito, Operia, Quinta, Rolly, Shoni, Tonyo, at si Ulysses. Wow! Halos 7 o 8 bagyo, hindi pa nangangalahati. Nangangalahati na ba tayo sa buwan na ito? Halos kalahati na. Wow! Paborito yata ng bagyo itong month na ito. Talaga namang tayo ay binabagyo ng problema sa buwan na ito. Halos kalahati pa lang. At kasabay pa ng pagdami ng bilang ng mga nag-positive. Papalapit ng Pasko, pabigat naman yung sitwasyon. Hello mga kapatid. Nandiyan ba kayo? Amen. Sa mga sitwasyong ganito, ano ba ang kalalagayan ng ating pananampalataya sa Panginoon? Nakakanasan niyo ba ang pabor at provisyon ng Diyos sa gitna ng ganitong kalagayan? O tayo ay tinatakot na rin at tayo ay nililipad na rin ng mga alalahanin sa sitwasyon ng buhay natin? Alam niyo po, sa mundong ito, ang tawag sa nangyayaring niyan ay trahedya. Sabihin natin, trahedya. Pero sa ating mga mananampalataya, ang tawag dyan, testing lang. Sabihin mo, testing lang. Tinetest lang tayo ng Diyos kung ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya ay nariyan nga ba sa gitna ng aktual na trahedya at pandemic na ito, kasabay pa ng mga kahirapan. Tinetesting tayo ni Lord kung talagang meron nga ba tayong tiwala sa Kanya o tiwala sa mga resources na meron tayo o tiwala sa mga abilidad natin. Yung pandemic na yan, ang tawag ng mundo dyan ay talagang pandemya. Pero sa atin, ang tawag natin dyan, isa lamang pagle-level up ng pananampalataya. Amen? Kailangan mo makita natin, iba ang pananaw natin kumpara sa pananaw ng iba. Tayo may pananampalataya sa mga nangyayaring ito. Ang tawag ng mundo ay trahedya, pandemya.
Pero sa atin ang tawag dito, reality. Sabihin natin reality. Ito ang katotohanan ng sitwasyon ng mundo natin na nandun na tayo sa dulo. Alam natin na mangyayari ang lahat ng yan ayon sa hula, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo, hinihingi natin tatag, tibay at lalim ng pananampalataya. Kung sa ganito mga sitwasyon ay tayo nalalamig pa, kung sa ganito mga sitwasyon ay nag-wave pa yung pananampalataya natin, kapatid, tayo rin ay kasama na tatalunin ng mga problemang ito. Kapatid, nandiyan ba kayo? Marami pa rin lugar ngayon na lubog. Marami pa rin mga tahanan ngayon na hindi pa naalisan ng tubig. Maraming mga kapwa nating Pilipino ang talagang lubog na dahil sa mga sitwasyon ito. Pwede bang makiramdam tayo sa kanila, yung heart of sympathy. Hindi dahil wala tayo doon. Doon natin tignan ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin sa mga sitwasyon nila. Na habang nararamdaman mo yung hirap nila, nalalangin ka sa kanila, sa gayoy nagpapasalamat ka naman sa Diyos at wala ka sa ganung kalalagayan. Balikan lang po natin yung Bagyong Ulysses. Sa loob ng 18 hours na yun, ano ang naglaro sa isip niya? Napakahaba ng kanyang pagnangalit. Mula alas 12, hindi ako nagkakamali, alas 12, nag-umpisa na siya. Yung alas 12 na yun, walang tigil na panalangin. Yun yata yung mahabang oras na panalangin ko na halos umaga na dahil hindi humihinto. At habang nananalangin ako, pag kumakalabog na yung mga bubong, kabagang may konting kabalisaan na pumapasok sa isip ko. Hindi dahil baka mamatay kami o so what. Ang kinakabalisa ko, masira yung bahay na binabantayan namin, hindi amin yun eh. Hindi pa dumarating yung may-ari, dadatnan ng wasak-wasak yung bahay na yun. At talaga namang sumisipol yung lakas ng hangin na yun na ipo-ipo halos doon po kasi walang mga puno doon sa lugar po kung saan ako naroon. Na walang tinatamaan, hindi nababasag yung malakas na hangin. Tatama ng buong buo doon sa bahay. Wow, sabi ko, grabe. Yung sa likod ng kusina namin, pinasok po talaga ng tubig yun na halos naglilimas ako sa oras ng madaling araw. Na hindi humihinto. Sabi ko, Lord, patigilin mo na to. Grabe na to, umaga na. Hanggang hapon, meron pa rin. Pansinin niyo po, literally speaking yung problema. Kapag tumatagal sa atin, ang dami ng pipinsala. Yan ba kayo? Amen. Ang problema, kapag nananatili sa atin, ang dami ng minawasan. Pero sa sitwasyon yun, mga kapatid, ang Diyos ay nagmamasid sa kanyang mga anak. Maniwala kayo. Sino nga ba ang may lubos na pagtitiwala sa akin? Sino nga ba ang kayang magtiwala sa ganitong sitwasyon na hindi bibitaw sa akin habang nandito sa sitwasyon ganito? So, ang ating pag-aaralan ay may pamagat na ganito. Everybody read. The Unshakable Trusting God. Actually po, ang ating pong yearly theme ay Unshakable Conqueror, na kung saan tayo ay nagdideklara na meron tayong pananampalatayang hindi matitinag kasi nga tayo'y mananagumpay. Kaya sa panahon nito, mga kapatid, kung bakit gano'n na lang ang tema natin, dahil alam ng Diyos yung kalalagayan natin na mangyayari. Kaya dahil si paunawa ng Diyos na meron tayong hindi natitinag. At yung hindi natitinag na ito ay umpisaan natin sa ating pagtitiwala sa Diyos. Doon kasi mag-uumpisa ang lahat ng lakas, tatag, tibay at tagumpay natin. Kapag nailagay mo 100% yung pagtitiwala mo sa Kanya. Di ba tayo? Di ba kapag may pera ka sa bangko, panahon ng tagutom, panatag ka kasi may pera ka. Okay, hindi ako makukulto, may pera ako. Pag may garap na naman ka, panatag ka, may pambili ka ng gamot, may pangpapunta ka sa ospital, panatag ka. Sometimes, yung trust natin, nandoon kung anong resources meron ka. At last choice mo na lang si Lord pag talagang walang nagawa yung pera mo. Lord, sa'yo ako magtitiwala. Yan ba kayo? Pag walang nagawa yung abilidad mo, tiwala tayo kay Lord. Pag walang nagawa yung mga plano mo, tiwala tayo kay Lord. Pero hinihingi
Diyos, unahin natin siya. Sa lahat ng bagay, sa ganitong sitwasyon, anak, unahin mong magtiwala sa akin. Pastor, nagtitiwala naman ako sa Kanya. Lahat tayo na narito, alam ng Diyos. Lahat tayo may tiwala sa Kanya. Amen? The question is, gaano kalalim, gaano kalawak, gaano katatag? Kasi tatag ba yan ang 18 hours na pagngangalit ni Ulysses? O yung 18 hours na yun, yung tiwala mo, yung first hour nandoon. Pagdating ng pangalawang oras na, pangatlong oras na, ang pag lumalakas, nawala na. Nawala na yung tiwala natin. Kapag nananalangin ka, hindi naman nagbabago yung panahon. Wala yata kapangyarihan yung prayer ko. Di ba tayo makapatid? So, the unshakable trust in God, na nais ipaunawa sa atin ng Diyos, sa gitna ng kalalagayan natin, kinakamusta niya yung tiwalang ito. Yung tiwala, naroon ang pananampalataya mo, naroon ang relasyon mo, naroon ang pag-asa mo, naroon ang iyong kaligtasan sa pagtitiwala na yan. Yun ang nilalaman ng pagtitiwala natin. Na kaya mo bang i-apply ang pagtitiwala mo sa gitna ng aktual na sitwasyon na yan? Pasto, makakatulong ba yung pagtitiwala na yan kapag ako'y nagugutom? Makakatulong ba yan kapag ako'y tiyak na nasa kapahamakan? Makakatulong ba yan sa tiyak na ako ngayon may karamdaman yung pagtitiwala na sinasabi mo? Higit yan ang kayang gawin ng pagtitiwala mo sa Diyos. Niniwala mo ba kayo? Kasi in God, ito yung gate, ito yung open door na magbubukas sa lahat ng pabor ng provisyon ng Diyos. Na higit na kaya niyang gawin sa lahat ng hihilingin mo. Kapag nailagay mo ang lubusan mong pagtitiwala sa Kanya. Of course, hindi mo mailalagay ang pagtitiwala mo hanggat ang sarili mo ay nasa gitna ng pag-irepende at pagkakasala mo. Kailangan mo muna magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Pagsisihan ng kasalanan mo at doon mo ilagay ang lubos na pagtitiwala mo. Di ba tayo mga kapatid? Sa bagay na yun, makikita natin ang pabor at provisyon ng ating Panginoon. Ang ating konteksto ay manggagaling sa awit 91, verse 14 to 16. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila ay pakinggan. Aking sasamahan, at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa ay paparangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak. Tatamuhin nila ay kaligtasan. Ang hinahanap ng Diyos ay yung unshakable trust sa Kanya. Yung tiwala na hindi natitinag. Hindi yung tiwala lang. Hindi nagtiwala ka lang kasi last choice. Hindi yung ang tiwala mo ay pantagdulo na. Pag sinabing unshakable trust, from the first to the last, nariyan ang buong pananampalataya mo at paninindigan mo. Ang Diyos mo ay buhay. Amen. Ang Diyos mo ay makapangyarihan. Ang Diyos mo ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang Diyos mo ang may sitwasyon ng lahat ng sitwasyon ay may kontrol ng lahat ng ating sitwasyon. Ang Diyos mo ay may pagmamahal sa iyo at sa akin. Pag gano'n natin tinignan yung ating pagtitiwala, panatag ka. Panatag ka. Di ba tayo mga anak, kapag natatakot tayo, yan yung magulang natin, panatag ka na. Di ba tayo? Nung maliliit pa tayo, sa mga dalaga binata na narito ngayon, di ba, pag nasa piling kayo ng mga magulang nyo, pag nandiyan si tatay, nandiyan si nanay, kahit anong sitwasyon, dahil may magulang tayo, panatag ka na. Amen po ba? Pero pag wala sila, pag may mga problema tayo, gulong-gulong tayo. Lalo na yung mga problema gusto mong sabihin, isumbong, wala kang masabihan, gulong-gulong ang isip mo. Magulang natin yan dito sa lupa. How much more ang magulang natin sa langit? Ang ating Ama, Ama nating lahat,
Ang nagsasabing, anak, huwag kang maninginan. Magtiwala ka sa akin sa anumang kalalagayan. Balikan natin yung teksto natin. Ito yung sinasabi niya. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang tapat sa akin. Ingat ko ang sinumang tao ako'y kilalanin. Kapag sila'y tumawag, lagi ako na handa sila pakinggan. Aking sasamahan kung may problema'y sasakuluhan. Ililigtas ko ang bawat isa ay paparamanan. Sila'y bibigyan tugalan ni Pala ng mahabang buhay. Nakatitiyak, tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Hindi ako nangangako niyan. Mismo ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Kapag binasa mo yan at inunawa mo, pag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, di ka titig na kabalisaan. Sa gitna ng trahedyang ito, hindi mo makakamdaman. Niniwala mo ba kayo? Himayin natin yan, mga kapatid, at ating panghawakan. Sabi ng ating reposition, meron tayong 7 pag-aaralan dito. The 7 foundation of unshakable trust in God. The first is, sabi nung binasa natin, na ililigtas tayo, ito yung pangako ng Diyos. I will rescue. Ako, ikaw, nangangako ang Diyos. Kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya at naging tapat sa Kanya, ito yung una niyang pangako, ililigtas kita. Di ba tayo, mga kapatid? Ililigtas ako, ikaw. Bakit pinapangako ng Diyos to? Dahil walang ibang pwedeng makagawa nito, kundi siya. Kaya mo iligtas ang sarili mo sa ilang mga porsyento ng mga bagay, panganib na nakaranasan mo, na totally 100%. Kaya mo iligtas ang sarili mo sa kagutuman kapag may pera ka, temporary. Kaya mo iligtas ang sarili mo sa kalungkutan kapag mayroong kang paraan para sumaya, temporary. Pero ang lahat ng ikaliligtas ng buhay na ito ay nasa kamay ng Diyos. Naniniwala mo ba kayo? Ako, ikaw, ang ating tagapagligtas ay yung namatay sa krus na yan at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay. At nangangako kung tayo magtitiwala at magiging tapat sa Kanya. Yun yung requirements, mga kapatid. Magtiwala at magiging tapat sa Kanya. Yung katapatan ang ating sandata para ang kapangyarihan ng Diyos ay gumalaw sa katapatang iyon na naroon ang ating pagtitiwala sa Kanya. Pastor, ba't di ko naranasan nung ako'y napapahamak, hindi ko naranasan iligtas ako ng Panginoon? Kapatid, baka nawala yung katapatan ng pagtitiwala mo. Baka nawala yung katapatan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kailangan nating maintindihan, bago mo i-claim ang pagliligtas ng Diyos, kunin mo muna yung hinihingi nito. Yan ba tayo, mga kapatid? Sometimes kasi nandun tayo sa pakinabang, wala agad tayo doon sa pamamaraan para maranasan yung kapakinabangan. Hindi natin pwedeng mamali ang Diyos. Kailangan natin makita. Bago ko maranasan ang kaligtasan ng Diyos, kailangan ko muna maging tapat sa Kanya sa lahat ng bagay. Lalo na sa gitna ng hamon ng buhay na ito. Ulit-ulitin ko, yung tiwala natin dapat ay nasa Kanya. Sa binasa natin tekstong sabi ng Diyos, ililigtas ko ang tapat sa akin. Pero sa supporting verse natin dito, sinasabi ng Isaiah 41:10, ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan, ililigtas. 4 agad yung pangako ng Diyos dyan. Bago ka niya iligtas, palalakasin ka muna niya. Tutulungan ka niya, iingatan ka niya, ililigtas ka niya. Pero bago yun, may sinabi pa siya na dapat mong gawin, huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Sometimes, nangangamba ka, natatakot ka, pero patuloy mong inaasahang ililigtas ka ng Diyos. Ito yung reality. Takot na takot ka, nangangamba ka, nagpipray ka ng konti, nananampalataya ka ng konti. Lord, iligtas mo. Tandaan niyo po, may requirements na hinihingi. Huwag kang takot, huwag kang mangamba.
Nung bagyo po, napakalakas. Lumabas ako dun sa bahay namin. At nag-hoping po ako, tinignan ko kung ano yung pwedeng masira o baka nananamantala ang magnanakaw sa gitna ng bagyo. So napakalakas ng hangin, napakalakas ng ugong, napakalakas na rin ng ulan. Habang naglalakad ako, baka ako lang naglilewang-lewang na gumagano'n na dahil malakas. Isip ko lang, Lord, bigyan mo ako ng kalayaan ng kapanatagan sa gitna ng ganitong sitwasyon. Basta alam ko, nakiyan ka. Habang iniingi ko yun, naalis yung konting pag-aalala, takot, at tuluyan naging malaya ang isip at puso ko sa gitna ng malakas na hangin at ulan. Nag-iikot-ikot ako na hindi ko ligtanan may bagyo. Alam niyo, pag hinayaan nating malaya ang isip at puso mo sa realidad na nangyayari, nakatuon ang isip at puso mo sa Diyos. Kung kalooban mong kunin ako sa gitna ng bagyong ito, okay lang, Lord. Ikaw naman ang may-ari ng buhay na ito. So, yung sitwasyon nangyayari, yung reality, kayang talunin yan ng pananampalataya mo sa Diyos. Kasi hindi lahat ng reality ay reality. Tandaan natin, see the unseen. Ang pananampalataya mo hindi nakikita, pero makapangyarihan. Hindi ba tayo? At hindi lahat na nakikita ay totoo. Na dapat sakupin ka at takutin ka. Nandiyan ang bagyo! Pero kung magpapatakot ka pa dyan, nasaan ka na? Alam mo yung kawayan? Minsan nilalarawan tayo dito. Sa gitna ng malakas na hangin at bagyo, yung kawayan, nagsasayaw lang yan. Sinasayawan lang ang mga bagyo, ang mga problema, ang mga trahedya ng buhay na ito. Ganyan ang Kristiyano. Hindi alintana ang problema. Hindi naliligalig, hindi natatakot, hindi nangangamba. Pinangahawakan ang sinasabi ng Diyos na siya'y ililigtas nito. Alalasin kita, tulungan, iingatan, ililigtas. Ang Diyos ang nagsasabi. Kapag wala kang pangamba at hindi ka natakot, doon mo makakalasan niya. Pero pag kinain ka na ng takot mo at pangamba mo, kapatid, nahihapang kumilas sa Diyos. Kasi punong-puno ka na ng takot mo eh. Punong-puno ka na ng pangamba mo eh. Baka mamatay na ako dito. Baka ito na yung oras namin. Baka, alam niyo mga kapatid, pinakamamdam ko nung malakas ang bagyo, ang dami na humihingi ng tawad. Ang nananalangin ako, baka bang nadaanan ko ang sigawan ng mga nananalangin ng paghingi ng tawad. Dahil akala nila, wakas na ng buhay nila. Alam niyo, di ba tayo mga kapatid? Kalagitnaan ng bagyo nyo, ano pumasok sa isip nyo? Kung nananalangin kayo, ano nilalaman ang panalangin ninyo? Panginoon, ingatan mo po yung aming kabuhayan. Panginoon, yung bangko na nilagay ko, diniposit yung pera ko, nawa, hindi masira. Ano pinagpipray natin, mga kapatid? Hello. Maraming prayer sa gitna ng bagyo na yun. Pero may pinipili ang Diyos na higit na kinalulugdan ng mga panalangin na nais niyang tingin at nais niyang katagpuin. I will rescue. Pangako ng Diyos. Ako'y sasayo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Ika dapat mangamba. Palalangsi kita, tutulungan, ingatan, ililigtas. Pwede ba natin ang pinin yung pangako niya? Palapakan natin ang Diyos to. And the second point, ang sinasabi niya rito, halos nabanggit na rin sa puntos ng ating text, ng ating supporting verse. I will protect you. Yung pagliligtas niya, may kalakip na pag-iingat niya. At yung pag-iingat na ito, pinapangako niya na siya nga ay sasaatin. Sabi ng teksto natin kanina, doon sa Awit 91, iingatan ko ang sino mang taong ako'y kilalanin. Kapag sila itong, sabi doon, iingatan ko ang sino mang taong ako'y kilalanin. Ang requirements naman na hinihingi dito ay kilalanin siya sa gitna ng sitwasyon mo. Pag sinabing kinikilala mo ang Diyos, nagpapasakop ka sa Kanya. Hindi mo siya inuutusan.
Panginoon, iligtas mo ako ngayon din. Dali, dali, nauna! Wow, demanding. Hindi ka nagpe-pray, nagdi-demand ka. Iba yung nag-request sa humihingi. Yung nag-request, may pakikiusap. Yung nagdi-demand, parang talagang alipin mo yung tao o sino man. Siya ang demanding. Na, ligtas mo ko, Panginoon, ngayon na, ngayon na, ngayon na! Namadali mo ang Diyos. Ito na sinasabi, I will protect you, na sinasabi ng ating text kanina. Ang sabi doon, iingatan mo ang sino mang tama, huwag kilalanin na kinikilala mo ang Diyos sa gitna ng ganong kalagayan. Yahweh, makapangyarihan sa lahat, may-ari ng lahat ng lupa, ng bagay ng mundo, may kontrol ng lahat ng sitwasyon, kinikilala kita. Ikaw ang makapangyarihan Diyos na siyang mag-iingat sa akin. Di ba tayo? Minsan, gitna ng ating mga problema, dami natin tinatawagan. Alam niyo, yung mga tao may koneksyon, kapag naiipit, tatawagan si Mayor, si Kapitan, hindi natawagan si Lord. Ang dami ng tinawagang koneksyon. At minsan, naghahayabang pa, di mo kilala? Ba kilala? Di mo kilala? Ang tanong, kilala mo ba ang Diyos? Ayun, protect. Sinasabi ng Panginoon, iingatan ko ang sino mang taong ako'y kilalanin. Sa gitna ng sitwasyon, ng trahedya, ng problema, ng bagyo, ng pandemic, kinikilala mo ang Diyos, ang iyong tagapag-ingat. Nang sinasabi dito sa awit 91:14-16, ang sabi ng Diyos, iligtas ko ang tapat sa akin, ingatan ko sino mang taong ako'y kilalanin. Kapag sila'y tumawag, dito muna tayo sa taas. Yung kilalanin, napakahalaga sa Panginoon. Na kinikilala mo ang siyang tagapag-ingat mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Salamat sa mga tao na nakatulong para ingatan ng buhay mo. Pero first of all, ang Diyos ang laging paglagyan ng ganap na kapanatagan ng pag-iingat ng buhay na ito. Di ba tayo? Bagyo at pandemic nagsasabay. Sa kalagayan nating mga narito ngayon, mapalad pa rin tayo. Balikan lang natin yung sitwasyon ng ibang tao. Bagyo, pandemic, bahay nila lubog, wala silang kabuhayan, di ang kakainin nila, inaasa nila sa gobyerno ngayon. Na kung walang magpapadala ng relief, hindi sila kakain. Na yung bahay nila, hindi nila alam kung paano nila isasaayos. Doon pa tayo sa medyo masadla. Yung nawala ng mahal sa buhay. Na nagdadalamhati ang puso niya kasi wala na yung asawa niya, wala na yung anak niya, tapos yung bahay niya lubog pa, wala pa siyang trabaho, may paparating pa ng bagyo, may pandemic pa, inutusan pa siya ng gobyerno na magmas paglalabas. Ano isipin ng tao? Ano unahin niya? Hello, mga kapatid. Nang si Job ay nasa gitna ng problema, tingnan niyo po ito. Napakayaman ni Job sa pagkilala kung sino at ano ang kanyang Diyos. Di ba tayo? Nang dumating ang isang sitwasyon na halos sa loob ng isang araw namatay lahat ng kanyang mga anak, pati ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala. Ano sabi ni Job? Siya nagbigay sa kanilang kukuha. Purihin ang makapangyarihan Diyos. Kinikilala niya ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay na meron siya, na pinaghirapan niya, na naging matuwid siya kung bakit siya may mga bagay na gano'n. Pero nung nawala yun, ang sabi niya, siya ang nagbigay. Siya rin ang kukuha. Purihin ang makapangyarihan Diyos. Tayo, nasa gitna ng mga problema, hindi natin kayang sabihin yun. Di ba tayo? Pag may mga sitwasyon nangyayari, mabibigat na mga problema, pagsubok, minsan di na natin ang honor si Lord. At ang nangyayari, nagmumurmuring tayo. Lord, bakit ganito? Lagi naman ako nagpe-pray, bakit naman ako ng discipleship, leaders training, big service, don't watch ka, hindi ko pinalampas. Pero bakit ganito buhay ko, Lord? Mali ba ang Diyos ko o may mali sa akin? Mga kapatid, kailangan mong kilalanin ang buhay na Diyos sa gitna ng kalalagayan. Nang si Job ay nasa gitna ng sitwasyon, pinuntahan pa siya ng asawa niya.
Bakit hindi mo pa isumpa ang Diyos mo para mamatay ka na rin? Dahil sa kalalagayan mo na yan. Galing ng asawa, no? Imbis na mag-comfort samahan. Minsan may mga asawa talagang gano'n. Alam niyo yun, na nasa gitna ka na ng mabigat na sitwasyon, i-condemn ka pa. Imbis na i-comfort ka. Hello, mga kapwa ko lalaki. Pag meron kayong asawang gano'n, mahalin nyo palalo. Pag-pray nyo, i-lay hands nyo, paa ang gamit. Joke lang. Panalangin natin lagi na bukas ng umaga, higit na mas mainam ang aking asawa. Sa mga asawang babae, pag meron kayong asawang gano'n na alam na meron kayong kalungkutan, kabiguan, pagkakamali, imbis na i-comfort kayo, i-condemn kayo, panalangin nyo kay Lord. Ang Diyos lang may kakayahang magbago ng buhay ng tao, hindi tayo. Huwag natin pilitin ang pagbabago nila sa sarili nating paraan. Umpisahan mo laging panalangin. Kilalanin mo ang makapangyarihang Diyos sa gitna ng sitwasyon mo. Iingatan ka niya. Alam niyo, yung pag-iingat na yung isip at puso mo, buong aspeto ng buhay mo, iingatan ka niya kapag kinilala mo siya. Si Job, nasa gitna ng problema nang kinilala niya ang Diyos. Iningatan ng Diyos ang isip at puso niya na hindi talunin ng mabigat na problema ang inaarap niya. At nagtagumpay si Job. Kahit na halos kinukondem siya ng mga kaibigan niya, ipinamumukha sa kanya na hindi pwedeng magkaganyan ka kung matuwid ka. Hindi pwedeng ikaw ay manatili sa ganyang kalalagayan kung wala kang kasalanan ginawa. Hindi naintindihan ng mga kapatid ng mga kaibigan ni Job ang kalalagayan ni Job. Pero alam ni Job sa puso niya, wala siyang kasalanan sa Diyos. Kaya patuloy niya pa rin binibigay ang papuring parangal sa ating Panginoon. Kaya sagot niya sa kanyang asawa, sa kahirapan lang ba o sa pagpapala lang ba dapat papurihan at sambahin ang Diyos at sa kahirapan ay dapat siyang isumpa? Purihin ang Diyos sa ganitong sitwasyon. Alam mo po, tuwan-tuwa ang Diyos sa ganung mga tao. Walang-wala na, dami ng problema, nag-worship pa kayo. Malakas na yung bagyo, sinisikap pang makarating sa church. Alam niyo, nagtatalo na ang mag-asawa, inaaway na siya, pero gusto niya pang umati ng church. Walang-wala na, isusubo na lang, gusto pang ibigay sa Panginoon. Alam niyo, tuwang-tuwa ang Diyos doon sa anak niya, na gustong-gusto siya na bigyan ng kapurihan, na kinikilala lagi ang kalooban ng Diyos, panahon man ang kahirapan ng maguluhan ng takot, kinikilala niya ito. Hindi lang sa panahon na siya pinagpapala, hindi lang sa panahon na siya nakakaranas ng maayos sa sitwasyon. Lalo higit sa sitwasyon siya nakakaranas ng hindi maganda. Higit niyang kinikilala ang kalooban ng ating Panginoon. Di ba tayo mga kapatid? The more kinikilala, binabantera mo, pinagmamalaki mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Hindi kung sino ka sa Diyos na naglilingkod sa Kanya. Alam mo mga kapatid, sino tayo sa Diyos? Hindi kung sino tayo na naglilingkod sa Diyos. Sino ang Diyos sa ating bilang ating Diyos? Minsan ang nangyayari, sino ba tayo sa Diyos? Ako may ministry ako. Ako masipag ako sa church. Ako marami na akong nagawa dyan. Sino kinikilala mo? Ang sarili mo na naglilingkod sa Diyos at mga ginawa mo. Pag sinabi kinikilala mo ang Diyos, sa biyaya ng Panginoon, ito kami. Hello mga kapatid. Sa kabutihan ng Diyos, ito ang buhay ko. Kinikilala mo ang Diyos. Hindi mo kinikilala ang sarili mo na ikaw ay naglilingkod sa Diyos kaya ka nakakaranas. Oo, salamat sa ganun. Pero kilalanin natin ang kabutihan ng Diyos. Ang pabor niya sa atin, ang kapangyarihan niya sa atin. At sa ganun makikita ang mga buhay na ito na nagtatagumpay sa Kanya. Number 3, ang sinasabi dito, pagkatapos na I will rescue, I will protect you, anong pinapangako niya dito? I will answer you. Siya ay sasagot sa ating mga dalangin. At sino sinasagot niya? Of course, yung tumatawag sa Kanya. Pastor, hindi naman ako sinasagot ng Panginoon. Ang tanong, tumawag ka ba? Nanalangin ka ba?
Anong sinasabi diyan ng ating verse? Dito sa text natin sinasabi noon, kapag sila'y tumawag, laging handa na ako na sila'y pakinggan. Awit 138:3, nung ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo, ang lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Sabi ng salmista, diyan ay sinasabi na ang pagtawag niya sa Diyos ay may katugunan. At doon sa ating teksto kanina, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Always lagi nandiyan ang Diyos kapag tayo tumawag. Wala siyang pinipiling oras. Kung tayo may pinipiling oras sa pagtawag siya, laging nandiyan. Na laging handa ang pakinggan ang ating mga dalangin sa Kanya. Di ba tayo mga kapatid? Ano itinuro sa atin ng Bagyong Ulysses? May na-develop ba sa prayer natin? Paano tayo manalangin? Napalalim ba ng Ulysses yung maintim mong panalangin? Kasi the more na mabibigat ang sitwasyon ng mga anak ng Diyos, the more na mabibigat manalangin niya. Na halos talagang puspusang manalangin niya. Gaano kalakas ang Bagyong Ulysses, dapat mas malakas yung prayer natin. Di ba tayo mga kapatid? Wow, grabe yung Bagyong Ulysses na yan. At ang bagyo hindi natatapos. Nagpapalit-palit lang. Di ba tayo? Kung sabi ng Diyos, lagi kang handa na kayo ay pakinggan. Isa niisip natin, busy si Lord. Sa dami na tumatawag sa Panginoon, pakikinggan pa kaya ako ng Diyos? Ito magandaan sa Diyos. Meron siyang individual koneksyon sa bawat isa na tumatawag sa Kanya. So, paano nangyari yun ang daming tao? Kasi na, Diyos yan. Meron siyang individual na pakikiranas o koneksyon sa bawat isang tumatawag sa Kanya. Bata, matanda, mahirap, mayaman, maputi, maitim, maganda, pangit, hindi tinitignan. Puso. The condition of our heart, not our position of life, hindi rin yung itsura ng ating sarili, kundi yung posisyon ng puso natin pag tumatawag tayo sa Kanya. Hindi pagandahan ng panalangin. Hindi kung sino yung mahabang manalangin, yun ang tinitugon ng Diyos. Hindi kung sino yung taimtim at tunay na tumatawag sa Kanya. Di ba tayo mga kapatid? Walang magaling manalangin. Tandaan ko po ito. Palinisan ng puso pagdating sa usapin ng panalangin. Hindi pahabaan ng panalangin, hindi pagandahan ng mga letrang binabanggit, kundi palinisan ng puso pag tayo tatawag sa Panginoon. At ang pangako niya, laging handa tayo pakinggan. Alam niyo po, prayer is the oxygen of our spirit. Ang panalangin, ang hininga at buhay ng ating espiritu. Hindi lang tayo dapat manalangin sa panahon ng trahedya, kundi tayo ay laging nananalangin. Hindi lang parte ng buhay natin ang panalangin, kundi buhay na natin ang panalangin. Yan ba tayo? Huwag kayong pumayag sa loob ng isang araw, hindi kayo mga panalangin. Kasi para nyo lang pinagkait sa inyong espiritu ang lumakas at mabuhay pag hindi tayo nananalangin. Kasi huwag ka manalangin isang araw, isang linggo. Ano ang lumalakas na buhay mo? Yung bless. Lagi mong kitang-kita ang pagkakamali ng mga tao. Konting kibot sa bahay, mainit ang ulo mo. Alam niyo, kapag kulang tayo sa spiritual activity ng buhay na ito, lumalakas yung bless. Yung dating pinagpapasensya mo, hindi mo na mapagpasensyahan. Yung dati ay napalalampas mo, hindi mo na mapalampas. Maliit na mga problema, pagkakamali ng mahal mo sa buhay, pagkakamali ng mga kapatiran, maliit na mga sitwasyon, dinidibdib mo. Hello mga kapatid. Kasi buhay na buhay yung bless natin. Apektado tayo. The more na malakas ang bless na ito, the more tayong apektado sa lahat ng sitwasyon na nangyayari dito. Kaya binabalansi tayo. Habang ang spiritong ito kasama ng ating katawang lupa, ang spiritong ito ang nagdidisiplina sa lahat ng ating kahinaan. At sa paraan ng panalangin, lumalakas ito.
Sinasakop niya ang kahinaan ng ating katawan. Sa lahat ng uri ng kahinaan na ito, galing po, tinalakit, tukso at iba pa. Binabalanse ng ating espiritu, kahinaan ng ating katawan habang tayo nagbabasa, habang tayo nananalangin. Tanggalin mo mga spiritual activity sa isang Kristiyano. Malala pa siya sa hindi nananampalataya. Naniniwala kayo doon mga kapatid? Kaya patuloy tayong tumawa dahil ang pangako ng Panginoon, lagi kanyang pakikinggan. The question is, lagi mo bang pinakikinggan ang tinig ng Panginoon? Kasi lagi siyang nangungusap. Naririnig mo ba ito? Kung paano mo naririnig ang pangangailangan mo, ang kaguluhan ng mundo nito, ang problema sa paligid mo, dapat higit mo naririnig ang tinig ng Panginoon. Dahil siya ay lagi kanyang pinakikinggan at gusto pakinggan. Alam niyo, minsan nag-aalam tayo ng kausap eh. May mga tao na kaya nabubuyong, kaya nabububi, walang makausap, wala doon nakakaintindi sa kanya. Gusto, walang nakakaunawa sa akin eh. Kaya minsan naghahanap ng mga tao makakaunawa sa kanya. Nakakalungkot mong isipin. Hindi ako mababanggit ng pangalan. Isa sa kapatid natin na nagpunta pa ng ibang bansa para lamang iayos ang buhay ng pamilya niya. Madalas kong halimbawa ito. Napakinggan niya na rin ito bago siya nagpunta ng ibang bansa nung nag-preach ako sa lugar nila. Pero hindi ko akalain siya magiging biktima nito. Andun siya sa ibang bansa para bago pa siya umalis, sabi niya, Pastor, pag ako nandoon na, yung aking unang sahod, yung aking first offering, padadala ko agad sa church dahil alam ko ang pangangailangan ng church. Ang sarap pakinggan. Inag-pray pa natin. Pero nung nandun na, nagkalat lang. Sira ang pamilya. Karoon ng ibang karelasyon. Masakit sa akin na pastor niya na makakamdaman, babalita ako yung ganung mga bagay. Kasi yun yung katagumpayan ng kaaway sa buhay niya. Hindi niya nakita. Ang katuwiran niya, alam niyo kung ano? Kasi walang nakakaintindi sa akin. Kasi nung nandiyan ako sa Pinas, Pastor, walang nakakaalam ng mga problema ko. At yung aking problema sa aking asawa na ilang beses ako niloko, walang nakaintindi sa akin. Yung palang plano niya lang magiganti. Hindi niya plano ayusin ang pamilya niya. Ilang mga minamahal kong kapatid, everybody listen. May buwang sa puso natin ng kasalanan. Kapag yan in-entertain mong isipin at nilagay sa puso mo, pagdating ng panahon, bumabelo ang kaaway. Inaalagay ka sa ganung kalalagayan. Hindi mo alam, ito na yung pati mo. Alam niyo mga kapatid, nakalimutan tumawag sa Diyos. Na kapag may problema, inuhod mo sa Panginoon. Siya na laging nagpapanyaya, halika kayo, magliwanagan tayo. Kapag ikaw ay naguguluhan, sabi ng Diyos, magliwanagan tayo, sabi ng Isaiah 1:18. Pag ikaw ay nabibigatan, sabi ng Matthew 11:28, halika kayo lahat na lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Laging may panyaya, Lord, ang paraan manalangin tayo sa Kanya. At lahat ng mabigatan ng problema, kaguluhan, aalisin niya sa atin. Dahil ayaw niyang pasanin niyo ito. Ang ilalagay niya, sabi niya, aking ipapapasan sa inyo ang aking krus, ang aking pamato, sapagkat magaang pasanin ang aking pamato. Yung pamato na yun, yung krus ng kaligtasan, ang ipapapasan niya sa atin. Na habang nasa gitna ka ng problema mo, hindi mo maiinda ito. Kasi una higit sa lahat, pinasan niya na ang mga problema mo. Mga kapatid, walang sapat na problema para utusan kang magkasala. Walang sapat at mabigat na dahilan para sabihin mo, sapat na ito para gawin ko ito. Wala. Bilang Kristiyano, lahat ng kasalanan, lahat ng problema, lahat ng tukso, tinalo na ng ating Panginoon. Huwag kang magpadisip sa mundong ito at sa kaaway. Dahil kanyang sinasabi sa iyo, sapat ng dahilan na yan para gawin mo ito. Gantihan mo ang asawa mo, gawin mo ito. Hindi lang tayo ng kaaway. Kailangan mong gawin, tumawag sa Panginoon. Siya lang ang lubos na nakakaintindi sa iyo.
Minsan kahit ang asawa mo, hindi ka kaya intindihin. Kaya minsan nagtatalo mag-asawa. Kaya nandiyan ang Diyos. Lahat ng kabigatan mo, iluhog mo sa Kanya. Pumunta sa kwarto, magsalita ka, manalangin ka, ibuhos mo lahat ng bigatin mo. Pagkatapos mong gawin niya, kapatid, tandaan mo, rinipress ka ng Diyos, rinicharge ka ng Diyos, rinivive ka ng Diyos. Lalabas ka sa kwarto mo na malakas, matatag, payapat, tagumpay. At sasabihin mo, I am unshakable Christian. I am unshakable child of God. Ako ang anak na hindi makikinan. Dahil lahat ng kabigat at kabuluhan ay kinuha na sa akin ng Diyos. Kung tutusin, lugi ang Diyos sa atin. Sa tuwing tayo tatawag sa Kanya, problema binibigay natin. Lahat ng kaumihan natin, binibigay natin sa Kanya. Lahat ng kasalanan natin, sinusuko natin sa Kanya. Pero Siya ang nagpapalit ng mga bagay na mabuti, maganda, matagumpay. Pero kahit kailan hindi tayo sinumpatan ng Diyos. Dahil kagalakan at pagmamahal Niya, ang lahat ng hirap at pagod mo ay kunin Niya. Tumawag ka lang. Tumawag ka lang. Ako, ikaw, parehas lang ang tingin ng Diyos sa atin. Hindi, pastor, kasi pastor ka eh. Pag tumawag ka, iba yung pagpong ng Diyos. No! Ang Diyos ay hindi nagtatangi. Parehas tayo sa harap ng Diyos. Tumawag ka lang. Yung pabor na nakakanasan ko ay makakanasan mo. Yung katugunan ng Diyos parehas sa lahat ng tumatawag sa Kanya na kinikilala ang Kanyang kabutihan. Di ba tayo mga kapatid? Amen. Number 4, sabi ko, kung hindi ka pa nako-comfort, I will be with you in trouble. Pinatunayan ng Diyos yan. Na Siya ay kasama natin kung tayo ay mayroong manghilahin. Ang sabi dito, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan. Kung may problema, ay sasakluluhan. Anong sinasabi ng verse dyan? Meron ba dyan? Okay. Yun ang sinasabi dito sa ating teksto. Aking sasamahan at kung may problema, ay sasakluluhan. Pinapangako niya kanyang sarili. Siya mismo ang sasama sa iyo. Kapag may problema tayo kanyang sasakluluhan. Siya'y sasaatin sa gitna ng mga problema natin. So anong kayang gawin ng problema sa buhay mo? Hindi ka nito kayang utusang magpatiwaal. Hindi ka nito kayang utusang gantihan kung ano man ang nagawa sa iyo. Mga kapatid, kasi Siya mismo nagsabi, sasakluluhan kita. Ako'y kasama mo sa gitna ng mga problema mo. Alam niyo yun? Pag magulang mo, kasama mo sa problema mo, di ba? Nakamdaman mo, wala na yung problema mo, mahinga mo lang ito. Kaibigan o sino mang tao nakakapagpalubag ng loob mo. Dito mismo ang Diyos ang nagsasabi. Ang Diyos na ating lakas kanlungan, handang saklolo, kung may kaguluhan. Di dapat matakot kung may bayani, kahit na sa dagat ang bundok ay matangay. Ito, mabibigat na ito ng mga kahedya at mga problema. Pero sinasabi dito ng awit 46:1 and 2, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Dahil Siya'y sumasa atin. Di ba tayo mga kapatid? Lahat na may problema, magsabi na Amen. Amen. Alam niyo yung problema, bago naging problema yan, may proseso yan. Tayo mga anak ng Diyos, kapag in-identify mong problema yan, at tinanggap mong problema yan, problema talaga yan. Alam niyo, nag-uumpisa yan sa ating kabalisaan, sa ating kawalang pagtitiwala, sa ating pagkatakot. At doon, ma-identify na siya ng problem. Ang bagyo yan, binabasa ng pag-asa. Papalakas ang papalakas. At nakikita na malapit na. At doon, sasabihin, typhoon na ito. Sa atin, bago maging problem yan, may proseso sa isip at puso natin yan. Kapag diniklear mo problema yan, laki ng problema mo. Kasabihin ng kapatid na pagsisira ng problema mo, kapatid, mas malaki yung problema mo. So, nagsisharing sila, hindi para magpagaanan, nagpapalakihan ng problema. Alam niyo yun? May kausap na ba kayong ganyan? Share ko lang kapatid yung problema mo. Sige, di nakikinig yung isa, pagkatapos makinig ng isa. Alam mo, mas malaki yung problema ko sa'yo. Pagkatapos sila mag-usap, hindi nila pag-usapan solusyon.
napag-usapan lang nila yung mabibigat nilang problema. Nagpalakihan lang sila ng problema. Nakalimutan nila yung mga pangako ng Diyos. Alam mga kapatid? Ang problema, sitwasyon lang yan. Ikaw ang katotohanan. Ang buhay mo ang katotohanan na kapangyarihan ng Diyos. Ang problema nare-review. Ang problema natatapakan. Ang problema tinatapos. Hindi yan ilalagay sa parador, hindi yan inaalagaan, hindi yan iniiyakan. Sometimes ganyan tayo magdala ng problema. Isa sa puso yan, na hindi isa sa puso yung problema. Iiyakan yan, hahulgulan yan. Minsan ipagpapasting pa yan, hindi kakain. At talaga naman, didibdibin niya na hindi mo pwedeng makausap kasi may problema. Ako kasi mo si kapatid, hindi nakamitig, nasabihin niya. Sis, huwag mo na ako usapin, may problema ako. Dineclare niya na eh. Dineclare niya ng problema to eh. Alam niyo mga kapatid, ang problema hindi inaangkin. Dinidiscoy, dinirebuke, sinisira, ulawasa. Dahil sapat ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat na pagdadaanan mo. Huwag mong yakapin ang problema niyan. Huwag mong iyakan. Huwag mo hayaan sirain ang isip at puso mo, kapayapaan mo. Wag! Ano bang klase ng problema ang sinasabi mong problema? May kaugnayan man to sa kabuhayan mo, may kaugnayan man to sa pamilya mo, may kaugnayan man to sa minamahal mo. Mga dalaga binata, broken-hearted ka man, huwag mo identify na problema yan. Dahil lahat ng problema tinapos na ng Diyos. It is finished! Napagtagumpayan ko na lahat ng complete trouble sa pagdadaanan ng tao sa mundong ito ay pinagdaanan na ng ating Panginoon. Kaya dito lang tayo sa pag-i-enjoy ng biyaya kabag ng ating Panginoon. I will be with you in trouble. Tanggapin mo yan, akinin mo yan. Ang Diyos ay sumasa akin. At pag sumasa iyo ang Diyos, nasa gitna ka man ng problema, kaya mo pa rin umiti. Hello, mga kapatid. Wala ka may isasaing mamaya, nakakausap ka pa rin ng maayos. Hello, mga kapatid. May sakit ka man nakakamdaman ngayon, masaya pa rin ang puso mo. Dahil alam mo, ang Diyos pagagaling ka na hindi. Iniwala ngayon, hindi ang problema mo ang nagligtas sa iyo at napako sa krus ng Kalbaryo para mahalin mo na ganyan. Kasuelo ng problema mo na yan. Iniiyakan mo pa. Dinidibdib mo pa. Halos hindi ka na kumain kakaisip ng problema mo. Halos inaagaw ng kapayapaan at kagalakan ng puso mo. Hello, ikaw ang nagdideklara at nagsasabing problema ko ito. Mabigat ang problema ko. Akinin mo, kasama mo ang Diyos. Sinasabi niya, ang Diyos ang lakas, kanlungan, handang saklolo. Kung may kaduluhan, di dapat matakot. Kung may mayanig man, kahit nasa dagat at bundok ang matangain. Lahat ng yan ay kaya ng kapangyarihan ng Diyos. Palapakain natin ng Number 5, I will deliver you and honor you. Ano sinasabi ng ating teksto dyan? Aking ililigtas ang bawat isa ay paparangalan. Yun ang purpose ng Diyos. Kaya Kanya nais iligtas sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo. Nais niyang parangalan ka. Ikaw na aking anak na lubos na nagtiwala sa akin. Ikaw na aking anak pinabuhay ang aking salita. Ikaw na aking anak na kumapit sa akin at ginagina. Ililigtas kita at ikaw ay aking paparangalan. Awit 138 verse 7. Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agang-agang, panatag sa iyong piling, naghahandang harapin mo ang mapusong kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Saan dumidepende yung salmista sa sarili niya? No, sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. At sinasabi niya, ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Amen. Imbitado tayo, mga kapatid. Lakas mo, pamanungan mo, resources mo.
Magbibigay talaga ng kabalisaan niya na hindi niya kaya minsan lutasin at isolve ang mga problema ang ating tinataglay. Pero sinasabi ng salmista rito, ligtas ako sa lakas mong taglay. Tiwala, hinihingi ng Diyos. Tiwala na. Yung unshakable trust, hinahanap ng Diyos sa ating lahat. I will deliver Him and honor Him. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Tayo kanyang ililigtas at tayo kanyang paparangalan. Alam niyo, ang sarap pag ang Diyos ang nagpaparangal sa iyo, hindi ang tao. Alam niyo, na magugulat ka na lang. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan para ang kalidad ng buhay na ito ay itaas niya. Dignidad ng buhay natin ay itaas niya. Napakahalaga ito. Magwakas man ang ating buhay sa mundo, pero yung kalidad, dignidad, seguridad na mula sa Diyos ay naranasan natin mula sa Kanya. Paparangalan ka niya. Alam niyo po yung pagpaparangal, yung respeto, hindi nabibili yan. Pero pag gumawa ang Diyos, ang sarap ng gabi, na gano'n na lamang ang parangal at respeto ng ibang tao. Hindi ba tayo mga kapatid? Ang sarap yan tanggapin sa ating Panginoon. Isa yan sa pangako niya. Isa yan sa makakapagpataas ng moral natin. Na makita mo ang buhay mo ay kagamit-gamit at nakikita mong ikaw ay nagiging encouragement sa buhay ng iba. Na ang buhay mo ay patuloy na nagiging daan ng katagumpayan ng kalakasan ng iba. Alam niyo po, nung pastoral appreciation, nang pinakinggan ko yung mga tao na in-interview, talaga naman sabi ko, Lord, pwede na akong mamatay. Kasi yung parangal na ito, binibigay ko sa mga tao na mamatay na. Salamat, buhay pa ako, narinig ko yan. Salamat, nandito pa ako, pero yung mga tao nagsasabi ng gano'n, wow, salamat. Kasi minsan ginagawa yun sa mga taong namatay na. Uy, nung nabubuhay si Pastor, talagang hindi ko makakalimutan yan, ganito, ganyan. Salamat, buhay pa ako. Narinig ko na yung mga bagay na yun. Lalo na yung mga kapatid natin sa Australia. Si Pastor Ernie Principe ay halos kalating oras yata yung kanyang pagbati na i-describe yung pagkakilanlan sa akin. Sabi ko, Lord, salamat na habang pinakikinggan ko yun, ikaw yung nai-imagine ko, yung imahe mo, yung nakikita ko, hindi yung Christopher, hindi yung buboy. Yun yung impact ng buhay. Kapag tayo ay binigyan ng karangalan ng Diyos, ang sarap. Yun ang tunay nating kayamanan. Mga kapatid, ang tunay nating kalakasan ay yung katagumpayan ng iba. Hindi na yung katagumpayan natin. Yung mararamdaman mo at makikita at maririnig mo na nagtagumpay yung buhay ng mga tao kasi nakita niya sa buhay mo. Hindi ba tayo mga kapatid? Na naramdaman mo na naging part ka ng buhay nila kung bakit sila lumalago at nakakaranas ng katagumpayan. Iba yung impact ng katagumpayan na yun. At yung sinasabi ng Diyos na pagpaparangal sa atin, na ililigtas niya tayo kasi bibigyan niya rin tayo ng parangal sa mga buhay na katagumpayan na ating makakanasan. Hindi kayang bayaran ng salapi ang dangal na sabihin mo sa tao, igalang mo ako, bibigyan kita 1,000,000. Parangalan mo o bibigyan kita 1,000. Sabihin mo, gwapo ako, babayaran kita. Alam niyo, hindi na babayaran ang lahat ng bagay. Yung pagpaparangal ng Diyos, hindi mangilarawan na pagpapala sa ating lahat. Ang sarap na tayong lahat na narito ngayon ay nagmamahalan at nagpaparangalan dahil sa kalooban ng Diyos. Hindi ba tayo? Then, number 6, I will give you a long life that will satisfy you. I will give a long life that will satisfy you. Sinabi yan dito sa ating teksto na kung saan matapos niya tayong iligtas at parangalan, sabi doon sa 16, sila'y bibigyan ko galang din palaan ng mahabang buhay. Gaano mahaba ang buhay na gusto natin? May karapatang mangako
kasi siya may hawak ng buhay. Pag ako nagsabi, kayo mga membro ng GCK, maglingkod kayo sa Diyos, bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Huwag kayong maniwala. Kasi hindi ako may hawak ng buhay. Pero kung nagsasabi na tayo bibigyan ng mahabang buhay, maniwala kayo. 101% kayang gawin ng Diyos yan. Kasi siya may hawak ng buhay. Sa gitna ng trahedya ng problema ng pandemic, liligtas tayo dyan. Dahil may mahabang buhay na naghihintay sa atin. Ang sarap ng imagine na ikaw ngayon ay magkakaapo at yung apo mo magkakaanak pa at yung apo ng anak mo ay magkakaanak pa at magigisnan mo pa. Wow! Ilang henerasyon, hanggang 5 henerasyon, yung apo ng apo ng apo ng apo mo ay makakatga mo pa. Ang sarap imagine, di ba? Kaya lang sa panahon ngayon, sa anak pa lang, isang anak pa lang, wala na, wasak na. Sa tigas ng ulo ng ating anak, sa tigas ng ulo ng anak ko, parang ayoko nang magkaanak yung anak ko. Nai-imagine ko lang na yung anak ng anak ko, kasi tigas ng ulo ng anak ko, na mas matigas pa sa ulo niya. Wow, parang ayaw mo nang makita. Doon pa lang, buho ka na, doon pa lang wasak ka na. Ewan kapag may long life tayo, ay nating pagtagumpayan ng mga yan. Bahagi ng Diyos, ng pagpapala ng Diyos, bigyan tayo ng mahabang buhay. Ano sinasabi ng teksto dito? Albert 91:16, sila'y bibigyan ko galang ni Balaan ng mahabang buhay na katitiyak, tatanguhin nila aking kaligtasan. Laging sinisingit yung kaligtasan na ito. Dahil nasa sitwasyon tayo, ng kaguluhan, ng trahedya, ng pandemic, ang hawakan natin lagi. May mahabang buhay ka at may kaligtasan ka. Last, number 7. Surely, enjoy my salvation. Sinasabi ng last verse, at nakatitiyak, tatamuhin nila na ang aking kaligtasan. Isaiah 12:2, magandang balita Biblia, unay ng Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala. Hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. At dito po tayo matatapos sa ating konklusyon sa Awit 62, verse 1 hanggang 2. Ito ang ating konklusyon. Tanging sa Diyos lamang ako aasa. Ang kaligtasan ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas. Tagapagtanggol ko, aking kalasan. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras.